Kalahati na po ng Nobyembre ngayon pero hindi pa rin tayo nakapagtanim ng mais. Kung gusto nyong malaman kung bakit hindi tayo nagtanim kagad ng mais, panoorin nyo po yung ating video para matutunan po ninyo yung mga dapat nyong matutunan sa mga pagtatanim at yung mga nagbabalak magtanim ng mais. Tara po, tuloy po natin yung pagtatanim ng mais. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw. Pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Paparating po si Bagyong Pipito na tatahakin itong ating kinaroroonan. Pero tayo po ay nagpapaararo ng pagtatamnan ng mais. Kasalukuyan pong nag-aararo yung ating tinawag na mag-araro ng ating tatamnan ng mais. Ito po yung kanyang inararo. Pinong-pino po siya. Ganyan po ako ginawa para maganda po yung tubo ng mais. Dinoble na rotovator po yan. Yung unang rotovator pwede na sana, kaya lang ganito. Pero kung mababasa ito ng ulan ngayon, ipapadoble ko ulit ito na ipapa-araro, siguro pang triple. Pero ito double to, pero napaka pino po siya. Ang dahilan po kung bakit hindi tayo nagtanim kagad ng mais ay dahil sa mga sunod-sunod na bagyong dumating. At ito, paparating si Pipito. Nung si Christine at iba pa yung mga hindi ko na maalala, dami nilang mga lumampas na dito. Itong ating katabi, more than 2 weeks na po ito, pero kaabono lang po niya. Ito, ganyan nakalalaki, pero dapat mas malaki na po yan dahil 2 weeks na mahigit na po yan. Ito dahil hindi po natin pinatamnan kagad, dahil tinataymon po natin. Alam niyo po na November, December, January ang pinakamagandang buwan dito sa amin para magtanim ng mais. Hindi po ako nagtanim kagad para yung timing ng pagtatanim ay makuha ko. Though plano natin magtanim ulit dito ng mais sa March, pero talagang itinataymin ko po ito. Kasi ito pag nagtanim ka ng mais at nababad sa ulan yung buto, sira po yung ating binhi. Napakamahal ng binhi ng mais ngayon. Gagaling ko lang sa agricultural supply para bumili ng mais. Yung Decal 8282 po ngayon ay 7,300. So napakataas ng kanyang presyo. Dati noong October mahigit 6,000 lang yon, pero ngayon yun ang kanyang inabot. Talagang napakaraming bili. Itong ating gagawin ngayon, hindi na naman kagaya nung dati. Alam niyo po, nagbabago yung mga style, nagbabago yung ating ginagawa para gumanda yung ating pananim na mais. Hindi po tayo gumagamit ng isang
procedure, isang technique. Marami tayong sinusubukan para mapadami or mapataas yung ating ani. So kung napanood po ninyo yung ating mga video noong una, pwede pa rin ninyong sundan po yon. Pero kung gusto nyo na ma-update po kayo, panoorin nyo ulit itong ating mga bagong video para makita po ninyo, matutunan nyo yung mga bagong technique ng pagtatanim ng mais. No, sa mga nagtatanong kung nakukuha ba natin yung sinasabi nating 10 tons pataas, opo, nakukuha po natin. At hindi ko na po na ipapakita sa inyo kung ilan yung ating inani, ilang kaban yung mga kwan. Basta sinasabi ko yun po yung totoo, na nakukuha po natin yung ating target na ani 10 tons pataas sa isang hektara. Itong ating tatamnan ngayon, mahigit kwan po ito, siguro mga nasa 8,000 or hindi pala 8,000, ito mga 7,000 square meter yung ating tatamnan ng mais ngayon. Medyo niluwangan po natin ngayon konti para medyo makita natin yung talagang ani ng isang hektarya. Though wala pong isang hektarya po ito. Nagtanim po tayo ng kwandon sa Mandaron, sili. Dito dati tinatamnan natin ng sili. Pero iibahin natin pa kasi pag puro sili, hindi po maganda. Kaya ngayon, mais muna yung ating itatanim. At sa susunod siguro, tatamnan ulit natin yan ng sili. Ito hindi pa natin inaalis yung ating okra. Mahal na po ang okra ngayon. So ito yung aking nire-reserve for January. So ito kung halimbawa uulan ngayon, ipabatry ko man pero pag hindi maulan yung ating bagyo, tuloy yung tanim nito siguro sa Martes or Merkules. Depende, basta hindi masyadong lumakas yung ulan, papatamnan na natin ito. So yung mga ginagawa po natin dito na dapat nyong malaman, dapat nyong matutunan, dapat nyong gayahin kung gusto nyong umasenso o dumami o lumaki ang yung kita sa pagmamais, no? Dapat nyong matutunan, dapat nyong makita yung ating ginagawa. Do hindi naman natin pinapakita lahat yung dahil hindi naman po sabay-sabay yung ating ginagawang pagtatanim. Ito yung parte na land preparation. So makita niyo napaka-pino po ng ating Pag ganyang napaka-pino, madaling tumubo at hindi ka agad nawawala yung moisture. Maganda po yung kanyang land prep. Pero kapag naulanan yan at siguro baka ipapaararo natin ulit. Pero kapag hindi tumuloy yung malakas na ulan, ganyan na po na ating ipapaguhit at tatamnan ng mais. So yung dati na ginagawa natin pagkaguhit, hindi na natin hinihintay yung dati sinasabi kong 7 days. Ito pagkaguhit, pagtanim, lalagyan na po natin kagad yan ng abono. So in case na uulan, yan, ready na kaagad siya. So eto, pag naulanan, blessing pa rin yung ulan pag naulanan ito kasi naghihintay po ng ulan yung ating tanim na sili. So ang ginagawa natin dito, yung pagkatanim, inaabunuhan na, urea po yung ating nilalagay, no? Nag-order na ako ng Viking Blue at yung winner na siyang nilalagay natin kasi iba yung winner, talagang mabigat yung mais. Yung palay nga natin dito na inani, kung ilan yung ating ilang sako yung ating inani, ganun din yung ating kung ilang sako yung ating inani nung ating ibinilad, ganun din. At yung bigat talagang hindi nagbago yung kanyang bigat. Yung bigat niya nung inani at bigat yun nung siya na dry, ganun pa din po. Napaka bigat nung ating inaning palay po dito at hindi natin siya binenta. Pangkain po yon kahit napakarami. So in case na may emergency, yun siguro ibebenta natin yung iba, pero hindi ko kasi ugaling na basta-basta nagbebenta ng palay. So ang gagawin natin dito, kagaya nung yung mga procedure na parang sineshare natin sa inyo, yung 7 days sana na pag-aabono, hindi na po ganon. Pero ang ginagawa natin, yung dati na pag-spray natin ng 18 days, ginagawa pa rin po natin yon.
Kung halimbawa sa inyo ay marami yung mga nagbabalak magtanim na hindi naararuhin, isprehan nyo po yan ng Almex, glyphosate, tapos yung may silvet at sulfate. Makli-clean up po yan. Ginawa ko ulit dun sa may mga damo natatamnan natin at yun pong nangyari, napakalinis, talagang patay po lahat yung mga damo. Talagang aprobado po na maganda yung glyphosate, sulfate na may silvet at lalagyan po ng isang sachet na Almex. So yun po yung mga procedure natin sa mga nagtatanong or naghahanap ng kaalaman kung paano patayin yung damo. Ang ganda po ng ng ating land prep. Talagang hindi solo decal 8282 yung ating ilalagay dito. Pagamat naghanda tayo ng dalawang bag. Napakamahal ngayon ng decal 8282 pero sulit din. Ang tabayanan nyo po, yung ating foliar na ginagamit dito, yung Power Grower Combo, yung ANAA, yung tricky fertilizer, talagang napakaganda ng ating lupa. Ang daming mga bulati po ngayon. Hindi nagbabago yung taba, talagang nutrients na nasa lupa natin dahil sa 3K fertilizer na ini-apply natin dito sa mais natin at sa mais, sa palay, sa sili. Na-apply natin sa sili ng weekly kaya hindi masyadong nagkaroon ng yung pantal or anthracnose. So kagaya pa rin ng ating mga nire-recommenda, sa 20 days dapat mag-spray kayo ng tricky fertilizer, ANAA, at saka yung kung hindi BIP or hindi kung inuud po yung mga mais po ninyo, gumamit po kayo ng chelated calcium at Prepaton para sigurado na hindi uudin. Pero ito dahil maaga nating lalagyan ng abono, hindi kaya ito ng uod. Though gagamit pa rin tayo ng Prepaton or yung mas mahina doon, yung Nimbecidine at Delta King, ginagamit pa rin naman natin yon. Sa 30 days naggumagamit tayo ng maganda po yung combination ng Bibitol at saka yung Power Grower Combo para lumaki ang inyong mais. At huwag nyong kalimutan sa ika 40 days gumamit po kayo ng yung heavyweight tandem. Kahit hindi na po kayo gumamit ng 0060 or yung Moriato Potas, pag may heavyweight tandem, sigurado mabigat po ang inyong mga tanim na mais. Hindi lang mais, pati yung ating sili, yung ating palay, napakibigat sa heavyweight tandem. So ito na po yung pang double na po yan, double passing yan. Napakaganda po nung pagkakaararo nito dahil talagang tignan nyo yung speed niya, napakabagal at napakabilis ng kanyang rotavator, kaya pinong-pino po yan. So yan po yung ating pagka-tractor dito. Kung nais nyo pong maging una sa panonood ng ating mga video, mag-join po kayo sa ating channel. At kung nais nyo pong personal nyo pong makausap through phone, at pwede din po nating pasyalan kayo kung ito i-request po ninyo. Dito sa ating channel, tumatanggap po tayo ng consultation kagaya ng lagi na nating ginagawa. Nung una pa, bago po tayo nagkaroon ng mga video ganito, tumatanggap na po tayo ng consultation. Tumatanggap din po tayo ng consultation through phone. Inaalalayan natin kayo, tinuturuan natin kayo sa pamamagitan ng tawag. Ipapakita nyo sa atin yung picture or yung itsura ng inyong mga tanim at sisikapin po natin na may turo po sa inyo yung tamang pamamaraan kung paano alagaan ng inyong tanim, mga palay, mais, mga gulay. Ituturo po natin kung ano yung dapat. So lagi po kayong tumutok sa ating channel. Huwag nyo pong kaligtaan at huwag nyo pong i-miss anumang mga video na ating pinapalabas para kayo'y gumaling, dumami ang inyong kaalaman. God bless po.